Kung sasabihin mo sa akin kung sino ang kabatch ng bone marrow ng sister ko, I will give you 7 billion. Your ex-girlfriend. She can only be the donor. Nanlamig ang bilyonaryo sa sagot ng doktor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ariel's point of view. Kailangan ni Arya ng bone marrow donor. Kaya mamaya lahat kami sasailalim sa bone marrow scan test para malaman kung sinong pwedeng mag-donate sa kanya. Sabi ni Marky, ang doktor na kaibigan ko. Salamat Marky ah. Whatever happens, please balitaan mo agad ako. Saad ko. Hindi ako mapakali sa mga oras na to dahil ngayon na malalaman kung meron bang nag-match na donor sa kapatid ko. Pabalik-balik ako ng lakad hanggang sa lumabas na sa silid si Marky. Dala-dala ang resulta ng test nila. Ano, may nag-match pa? Tanong ko kaagad sa kanya. Halata sa mukha niya ang takot at pagkabalisa. Bro kasi... What? Inis kong asik sa kanya. Ang dami pa niyang pasikot-sikot at ayaw na lang sabihin kung meron ba o wala. I'm sorry bro pero... walang nag-match para sa pasyente. Lahat ng tao dito nagpa-test na. Bigla naman akong nanlumo sa sinabi niya. Paano wala? Imposible naman yon. Kalmado kong saad. Napansin ko sa mga mata niya na may gusto pa siyang sabihin ngunit ayaw niyang magsalita. Spill it. Sabihin mo na kung ano man yan. Kasi bro, may nag-match sana kaso. If you tell me who is my younger sister's bone marrow match, I will give you 7 billion. Desidido kong saad kay Marky. Sa kagustuhan kong gumaling ang kapatid ko, lahat ay gagawin ko para sa kanya. Your ex-girlfriend can only be the donor. Nanlamig ako sa sinabi niya. Paano namang nangyari yon? At saka, bakit si dinami-dami ng tao sa ospital na to? Siya pa talagang nag-match sa kapatid ko. Ha? Paano nag-match siya? Bakit nandito ba siya sa ospital? Paano nangyari yon? Tanong ko kay Marky. Litong-lito na ako. Hindi ko din alam. Pero sabi ng isang nurse, nagpapa-check up daw. Kaya sumali din siya sa listahan ng mga magpapatest at makakuha ng 500 pesos each kung sino man ang magvo-volunteer. Litanya niya. Damn. I need her. For the sake of my sister. Please call her, Marky. Saad ko. Okay? I'll tell the nurse na papuntahin siya sa office ko for the offer. Pagkasabi niya ay umalis na ito. Zita's point of view. Nandito ako ngayon sa ospital dahil nagpapacheck up ako sa sobrang stressed ko na. Ang dami kong problema at dahil doon ay hindi na ako makatulog. Palabas na sana ako ng gusali nang may nakita akong nakapost sa pader na nakapukol sa atensyon ko. Nakasaad doon na kapag nag-volunteer ka na magpatest ng dugo ay makakakuha ka ng instant 500 pesos. Aba, sayang naman kaya gino ko na. Agad-agad akong tumungo sa nurse desk para mag-inquire. Miss, pwede ba ako dyan? Tanong ko sa nurse. May inabot lang siya sa aking form at finilapan ko na muna daw. Pagkatapos kong sulatan yung papel ay agad kong dinala sa clinic at agad na kinuhanan ako ng dugo. Pawait na lang ako ma'am, upo po muna kayo dyan. Asik sa akin ng magandang nurse. Ngumiti lang ako tumango bilang tugon. Sayang din ano? At least may pambili na ako ng milk tea. Hindi ko na namalaya na nakaidip pala ako sa upuan kaya napabalik ko sa lang ako ng tayo nang nasa harapan ko na pala ang doktor at nurse na nag-assist sa akin. Hello po. Bati ko sa kanila.
Shucks, nakakahiya. May laway pa yata ako sa bibig. Tumikim si Dr. Pogi at nagsalita. Miss, I'm glad na nag-try ka magpa-test at maging volunteer sa hospital namin. Aware ka ba sa isasagawa namin sa'yo? Saad ni Poging doktor. Sa sobrang lutang ay napatango na lang ako bilang sagot sa kanya. Palumalo kasi ang gwapo-gwapo niya. Namalayan ko na lang na nasa opisina niya na kami. May binigay pa siyang sa akin papel at yung 500 pesos na pangako nila once na matapos ang procedure sa'yo. You have to sign this and then you're good to go. Nakangiting sabi niya sa akin. Tatayo na sana ako nang biglang magsalita ulit si Dr. Pogi. Napatigil naman ako sa sinabi niya. You're the only one na nakamatch ng pasyente. So hindi ka muna pwedeng umalis, Zita? Yung boses na yon. I cannot forget. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba meron? Siya lang naman yan ah. Nababaliw na ba ako? Bahala na si Batman. Bumuntong hininga muna ako at saka buong tapang ko siyang hinarap. And so, yung 500 lang naman ang kailangan ko and that's it. I need to go. Sabay akmang aalis na sana ako nang hawakan niya ang kamay ko. May kung anong kuryente naman ang dumalay sa aking katawan nung magtagpo ang balat naming dalawa. Bumalik lahat. Lahat ng mga alaala. Please, Zita. Kailangan ka ng kapatid ko. Bukod sa'yo ay wala na siyang nakakamatch sa lahat ng mga tinest. Wow ah. Ngayon magmamakaawa siya after all. Bulong ko sa aking sarili. Paano kung ayaw ko? Ano yan? After all ng ginawa mo sa akin, bigla kang magmamakaawa sa harap ko? It's a no. Aalis na sana ako ng tuluyan nang magsalita ulit siya. Okay, Zita. I know na malaking problema mo ngayon. May kinakaharap kang kaso, diba? Yung tax mo? You faked it that you're married, but you're not. Litanya niya na nakapagpatigil na naman sa akin sa paglalakad. Paano niya namang nalaman yun? No, desperado na akong desperado. Maaayos ang problema mo kung magtutulungan tayo. Napaisip ako sa mga sinabi niya. Sa sobrang laki nga naman ng problema ko, ay hindi ko na alam kung paano ko malulusutan yan. Ayoko namang makulong, ano? Okay, sige. Ano bang maitutulong mo? Saad ko. Please help my sister. Kapalit ng pagtulong ko sa'yo. Kapatid niya pala yung may sakit? Ako nang bahala sa mga gusot mo. Pero kailangan mo akong pakasalan. Ano? Nababaliw ka na ba? Gulat kong tanong. Pati yung doktor na Pogi nagulat. It's the only way, Zita. Kailangan nilang makumpirma na may asawa ka talaga para hindi ka makulong. Then after the operation, kapag nasettle na lahat, then we can file an annulment. Wala ka namang poproblemahin pa. Sad niya. Tama din naman siya. Wala namang mawawala sa akin eh. Magkakaasawa pa ako ng bilyonaryo. Isasantabi ko muna yung nakaraan. No choice naman ako eh. After naman nun, magpapa-annul naman daw kami. Makakapamuhay na din naman ako ng matiwasay. Yung wala nang problemang tinatakasan, makakapagsimula na ulit ako ng panibago. Okay, sige. Payag na ako. Kita sa mukha niyang saya dahil sa mga sinabi ko. At mangyayakap sana siya nang maunahan kong takpan ang mukha niya. Tumikim naman si Poging doktor kaya napabalik siya sa realidad. Please come to my office tomorrow for the details on the agreement. Saad niya. Okay, noted. Sagot ko naman. Nasa kwarto na ako ngayon. Nakasandal sa headdress ng kama. Kagat-kagat ko ang kuko ko habang may iniisip. 2:00 na ng madaling araw at hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari kanina. After 2 years, nagkita ulit kami ni Arviel. Hindi ko akalain na makikita ko siya ulit at sobrang laki na ng ipinagbago niya. Mula sa physical na anyo hanggang sa pag-uugali. Matagal na siyang walang puwang sa puso ko since we broke up 2 years ago too. At ngayong nagkita kami ulit, hindi ko alam kung ano pang mararamdaman ko. Siguro kahihiyan? Kasi siya successful na, samantalang ako,
Wala pa ring direksyon sa buhay matapos malugi ang kumpanya ko. May feelings pa ba ako sa kanya? Wala na. Siguro dahil nakita ulit kami kaya ako ito nararamdaman ngayon. Pero sigurado ako na hindi ko na siya mahal. Hindi rin naging madali sa akin ang lahat dahil sobra akong nasaktan sa ginawa niya. At ngayong buo na ulit ang puso ko, ayoko nang mabasag ulit ito. Pumayag lang naman ako sa gusto niya para makatulong na din sa kapatid niya. Kinabukasan ay nag-ayos na ako para makapunta sa opisina ni Arviel para sa isang gaganaping agreement o meeting naming dalawa. Pagdating doon, naiginiya naman agad ako ng empleyado niya doon papunta sa kanya. Starting today ay sa bahay ka natitira para hindi ka na mangupahan pa. At para din maalagaan ka para maging malusog ang katawan mo. Saad niya habang tumitingin sa kabuuan ko. Please sign these papers. Pirma na naman. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatakbuhan. Pagkasabi ko niyon ay tumayo na siya at niyaya na ako pauwi pagkatapos ko daw pirmahan ang mga dokumento. Simula ngayon dito ka natitira sa poder ko. Desisyong sambit ni Arviel habang naka-4 nakaupo sa sofa dito sa sala ng kanyang bagong bahay. Hindi ko naman maiwasan ang mamangha dahil sa wakas, nakita ko na ito. Modern style ang bahay at kadalasan sa pader lalo na sa second floor ay glass walls. Malalaking kortina ang makikita mo at siguro hindi kaya ng isang tao na labahan dahil sa sobrang haba at kapal. Cove style naman ang kisame at may magagandang disenyo ng ilaw. Nang lumipat ang mata ko sa frame na nakapaskil sa pader, bigla akong napangiwi nang nakitang naroon pa rin ang picture ko. Ang creepy naman ng lalaking to. Bakit siya may picture sa akin? Mag-ex na kami. Para saan? Tinuro ko ang frame at binalingan si Arviel. Bakit andyan pa rin yan? Pinagnanasaan mo ba ako? Tinaasan ko siya ng kilay. Sinulyapan niya ang picture frame bago siya umalis sa pagkakadikwatro at tamad na sumandal sa couch. That was supposed to be my gift for you. Aniya sa mababang boses at saka nag-iwas ng tingin sa akin. Pero hiniwalayan mo ako kaya nilagay ko na lang dyan. Nakita ko kung paanong umigting ang kanyang mga panga matapos niyang sabihin yon. Bukod doon, kita ko rin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mukha siyang malungkot ngunit hindi. Hindi ko maipaliwanag. Sumikip ang dibdib ko sa kanyang sinabi at napatikim. Para akong pinaslang ng karayom sa puso. Napalunok ako at saka kinagat ang ibabang labi. Tiningnan ko muli ang frame. Sana tinapon mo na lang. I can't. Napasinghap ako at gulat siyang binalingan. Kumirot ang puso ko nang makita ang panunubig ng kanyang mga mata. Hindi ko maiwasan ang mapaatras at makaramdam ng kahinaan. Just throw that. Pagpapatuloy niya. Bumilis ang paghinga ko at pati na rin ang puso ko. Bumilis ang pagtibok nito na parang hinahabol ako ng aso. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ka na dapat magpadala sa kanya, Zita May. I composed myself and crossed my arms. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit naman hindi mo matapon? Iyon ang paraan para malimutan ng isa't isa, di ba? Ani ko at kinukumbinsi ang sarili na tama ang sinabi ko. 2 taon na simula nang maghiwalay kami. Dapat ay tinapon niya ng mga nagpapaalala sa akin. Ano na lang ang iisipin ng bago? Natigil lang ako nang nakitang sumimangot siya. Sa kanyang simangot na mukha, ramdam ko rin ang malamig niyang titig sa akin. Kahit itig lang, parang tumatagos yon sa akin. I swallowed hard and looked away. Ang dali lang sabihin pero ang hirap gawin. Malamig ngunit makahulugan niyang sinabi na nagpabaling muli sa kanya. He was still staring at me, na parang ayaw niya ako mawala sa paningin niya. How can I move on kung ikaw pa rin ang gusto ko? How can I move on if you are still the one, Zita? Para akong nabingi sa kanyang sinambit. Malamig ngunit alam ko kung saan siya humuhugot ng lakas. Nanigas ako mula sa aking pwesto at mas lalong nagwala ang puso ko. Ha? Gulat na gulat kong sambit. He looked at me seriously before he stood up. Nataranta ako at napaatras.
Natigil siya dahil sa reaksyon ko, tipid na ngumiti lamang. Inilagay niya ang kamay niya sa bulsa niya at saka ako tiningnan. Never mind. Sinapo niya ang kanyang noo bago siya nagpatuloy. Just tell your sister that we are going to marry each other. Iyon ang huli niyang sinabi sa akin bago niya ako hinayaang mag-isa dito sa sala. Iniwan niya ako ng maraming tanong. Umupo ako sa sofa at saka nilagay ang palad sa bandang dibdib para makaramdam ang aking puso na hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang pagtibok. Panibagong kirot ang naramdaman ko nang naalala ko si Kath, ang frame, at ang hiwalayan namin ni Arviel. Kath was Arviel's childhood friend at may feelings din siya kay Arviel. I don't think malilimutan ko ang kanyang sinabi sa akin. Ang kanyang sinabi sa akin ang nagpatulak sa akin na hiwalayan si Arviel. 2 years ago, pinaghalong inis at pagtataka ang nararamdaman ko ngayon dahil sa ikinilos ni Arviel. Arviel didn't text or call me. Hindi na rin siya nagpakita sa akin. I felt neglected at tingin ko ay wala na akong boyfriend. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil hindi naman ganito si Arviel. Palagi niya naman akong tinetext or tinatawagan. He was not a careless boyfriend. Palagi niya akong ina-update kung busy siya o hindi. Ngunit isang araw bigla na lang nagbago ang lahat. Hindi na ako nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata. Arviel, my long-time boyfriend, at sa ilang taon naming relasyon, hindi ko pa naranasan ang ganito. Ngayon pa lang. Ngayon lang nangyari ang ganitong ugali niya. Makikita ko naman siya minsan sa school, ngunit nang bisitahin ko, palaging sinasabi ng mga ka-blockmates niya na wala siya at kasama si Kath. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng dahil doon. Parang wala siyang girlfriend na naaalala sa kanya. I was worried and yet, nababalitaan ko na lang na magkasama pala sila ni Kath. Hay nako, Zita. You should stop worrying about him. Sa pagkakaalam ko, pareho sila ng course, right? Mara said, isa sa mga kaibigan ko na umiinom na ng kanyang buko juice. Yes, mabait naman si Kath, Zita. Pagsang-ayon ni Sandra. At sinabi na mismo ni Arviel na magkaibigan lang sila. Hindi naman makapaniwala ako silang tiningnan. Tumayo ako at tinuro ko ang sarili ko. Nanunubig ang mata ko dahil sa bigat na nararamdaman. I missed him so much and yet, parang wala na siyang pakialam sa akin. Kahit isang text lang para naman mapanatag ako. Pero wala. Wala akong natanggap. A week before my graduation, Kath approached me. Kumuyamang kamo ako nang nakita akong ngiti-ngiti siya. Lumayas ka sa harapan ko kung ayaw mong masampal kita. Malamig kong pagbabanta sa kanya. She smirked and crossed her arms around her chest. Nasa hallway kami sa isang building at busy ako dahil sa graduation. You're pathetic, Zita. Bungad niya sa akin. Your friends left you because you're poor and stupid. And now, Arviel will leave you for good. Natigilan ako at biglang kinabahan sa sinabi niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon. Wala pa rin akong balita sa kanya at hindi pa rin ako kinikibo. Nasa isipan ko nang hiwalayan si Arviel. I blocked him on my social media accounts and I even removed the relationship status na nakatag sa akin. She smiled widely when she saw my reaction. Parang nasiyahan pa yata siya sa nakita niya. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit hindi ka na kinontak ni Arviel? Sumikip ang dibdib ko. Gusto kong malaman kung bakit. Ngumisi siya muli at humakbang palapit. Because, tumigil siya saglit sabay ngisi. Arviel and I are planning to study abroad. Meaning, sasamahan niya ako sa ibang bansa. Ang sweet niya sa akin, no, Zita? She giggled. Hindi ako makapaniwala na pinili ako ng boyfriend mo. He even bought me some food, text me at night, at mga ibang gawain na ginagawa ng isang couple. Nangilid ang mga luha ko kasabay ng pagsikip ng dibdib ko sa narinig. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya, pero parang kapani-paniwala naman dahil palagi naman silang magkasama.
He didn't contact you because he was so busy processing our papers for abroad. He really wanted to become a businessman, Zita. Tinuro niya ako. At ikaw? Ikaw ang sagabal sa kanya. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawala ang sakit. Ramdam na ramdam ko pa rin ito. Kinurap ko ang mga mata ko at pinaalis ang luha. Naaalala ko pa rin hanggang ngayon na kahit kailan, hindi naman kami bagay ni Arviel. Because he will choose Kath over me. Always. 1 month pa magiging operasyon na gagawin sa amin ni Arya na kapatid ni Arviel. Kaya't weekly akong check-up para ma-maintain ang pagiging healthy ng katawan ko. Palagi akong alaga ni Arviel na akala mo baby niya ako. Sinusure niya na kumakain ako ng gulay at prutas. Hindi siya pumapalya sa pag-update. Akala naman niya mahuhulog pa ako sa bitag niya. Nek-nek niya. Bukas na pala ang kasal namin ni Arviel. Kailangan madaliin dahil baka makasuhan na ako. Kabado ako dahil sa simbahan kami ikakasal, as in sa altar, sa harap ni Papa Jesus. Diyos mio, senyora. Hindi ko akalain na ikakasal ng anak mo na si Arviel. Biglaan naman yata. Hindi makapaniwalang sambit ng makeup artist habang nilalagyan ako ng foundation sa mukha. Tumawa naman si Tita Lovely na mommy ni Arviel at ngumiti sa lahat. Super close kami ng mommy niya to the point na kahit naghiwalay na kami ni Arviel, ganun pa din ang trato niya sa akin. Akala niya kasi hindi kami naghiwalay ng anak niya. Oo, nagmamadali kasi ang anak ko para makapag-honeymoon na sila. Namilog ang mata ko sa gulat habang nasa salamin ang aking tingin. Ano? Honeymoon? Hindi mangyayari yon. Asa naman kayo nabibigay ako kay Arviel? Tche! Nang matapos nila akong pagandahin at ipasuot sa akin ang gown na sobrang ganda at saktong-sakto sa akin, pinaharap ako ng makeup artist sa salamin. Ganda ng bride ah! Komento pa ng makeup artist. Uminit ang pisngi ko at nakagat ko na lang ang labi ko ng dahil sa papuri. Pumalakpak ng isang beses si Tita Lovely at lumapit na rin sa amin. Oo naman. Hindi naman pipili ang anak ko ng tsaka, no? Napangiwi ako sa narinig at hindi na lang nagsalita. Nang matapos na ang lahat, umalis na ang mga nag-aayos sa akin at naiwan naman kami ni Tita na agad namang hinawakan ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko akalain na ikakasal na kayo ng anak ko. Madramang wika niya kasabay ng pagtulo ng luha niya. Parang kailan lang ay pinakilala ka sa akin ni Arviel tapos ngayon ay ikakasal na kayo. I faked my smile. Hindi ko maiwasan na mag-guilty. Sobrang saya kasi ni Tita at nang maisip na lokohin siya ay parang ang bigat sa dibdib ko. Kung alam lang ni Tita, mahirap din para sa akin ang ganito. Wala na kami ng anak niya. Pero, ang tuso talaga ng anak niya dahil gumawa talaga ito ng paraan para lang mapapayag ako. At kailangan ko siyang pakasalan para sa kalayaan ko. At syempre, sa anak niya rin niyang may sakit. Si Aryan. Oo nga, titi. Sinakyan ko na lang para hindi halata. Pinalis niyang luha sa kanyang mga mata at kumiti sa akin. Let's go. Nasa simbahan na si Arviel. Don't worry. Family and friends lang naman ang a-attend. Kotaro couldn't help us dahil busy siya and you don't have to worry about the guests. Sad pa rin ako dahil hindi pala maka-attend ang ate mo. Iyon nga eh. Galit pa rin sa akin si ate. Naiintindihan ko naman na galit siya dahil nakita niya at nasaksihan kung gaano ako nasaktan noong naghiwalay kami ni Arviel. Sinabi ko rin kasi sa kanyang lahat kaya naging number 1 hater na si ate kay Arviel. Ang sabi ni ate sa akin, komunikasyon ang talagang problema sa relasyon namin ni Arviel. Dagdag na lang daw ang rumor na pambababae niya. Nang makarating kami sa simbahan ay hindi ko mapigilan ang kabahan. Ang weird pero naisip ko na naman ang marriage booth namin ni Arviel nung college kami. Noong nagpakasal kami sa marriage booth ay naalala ko pa kung gaano siyang kaseryoso kahit na fake marriage lang naman yun. Ngayon, ikakasal na ako sa kanya. Hindi dahil mahal namin ang isa't isa, kundi may mga kailangan kaming unahin kaya humantong sa ganito. Wala naman ako masyadong vow.
Nag-research lang ako dahil hindi ko kayang gumawa ng vow sa kasal na hindi naman talaga genuine. Pumwesto na ako sa harap ng pinto ng simbahan at ramdam ko ang kaba ko. Lumapit sa akin si Tita Lovey at kumapit ako sa braso niya. I smiled as I walked down the aisle. Sobrang kaba ko, ngunit nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Supposedly ngayong araw sanang pinaka-memorable day para sa mga babaeng kagaya ko na gustong maikasal sa taong mahal nila sa tamang oras at panahon. Pero wala akong oras para magsaya at maging emosyonal, lalo na't hindi naman ito totoo. Para lang din itong role play at ako'y isang artista. Mahal pa naman ang fee ko. Pera at kalayaan ko nga ang kapalit ng acting ko eh. Tumikim ako at ngumiti sa lahat ng guests. I even waved my hands kaya kita ko mula sa malayo ang pagkunot ng noo ni Arviel. Napairap na lamang ako at madramang naglakad nang ako'y papalapit na sa kanya. Dapat lang ay galingan ko sa pag-acting para matapos na to. Napalunok ako habang naglalakad ako sa aisle. Kasabay ng paglunok ko ay ang pagbilis ng pintig ng puso ko. Unti-unti kong dinama ang kanta at inaalala ang masasayang alaala naming dalawa noon. Para tuloy akong naluha habang naglalakad patungo sa kanya. Kahit sa malayo, kita akong pagtitig niya sa akin. Nakita ko kung paanong umawang ang kanyang mga labi at ang paglunok niya. Kung makatitig siya sa akin ay para ako na talaga ang babaeng hinihintay niya. Kahit sa malayo, kita akong pagtitig niya sa akin. Nakita ko kung paanong umawang ang kanyang labi at ang paglunok niya. Kung makatitig siya sa akin ay parang ako talaga ang babaeng hinihintay niya. One step closer. At siguro kung wala nga naging sagabal at hindi lamang kami nagkaproblema noon, sigurado ako na masaya kami ngayon. Kung maibabalik ko man ang oras, siguro kasal na ako sa kanya, since iyon naman ang pangarap naming dalawa. Kung hindi lang niya ako binaliwala, kung hindi lang niya pinaramdam sa akin na hindi ako importante, baka. Na makarating na kami sa pwesto ni Arviel ay naglahad ng kamay si Arviel sa akin. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba o hindi. Napalunok ako at halos hindi na makahinga. Nangilid ang mga luha ko nang magtagalang titig ko sa kamay niyang naghihintay sa akin. Kinurap ko ang mata ko at nag-angat ang tingin sa kanya. Kita ko ang seryoso sa kanyang mga mata. Walang halong biro o kung ano pa. Take my hand. Mahina niyang sambit. Zita. Napalunok ako at unti-unting tinanggap ang kamay niya. Pagkatapos noon ay inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at saka bumulong. Let's get married. At iginihan niya ako para makaharap kami sa pare. You may now kiss the bride. Napalunok ako nang sabihin niyo ng pare. Nakatingin lang sa akin si Arviel habang ako naman ay nalakihan ko siya ng mata. Smack lang ah. Paalala ko sa kanya. Nakita ko naman nang umisi siya nang sinabi ko yon kaya kumunot ang noo ko. Anong ngiti yan? Binuksan niya ang belo ko at biglang hinapit ang bewang ko kaya napasinghap ako at saka naisampang palad ko sa kanyang matipunong dibdib. Bumilis ang pintig ng puso ko dahil sa ginawa niya. Napalunok ako, lalo na nang ipinosesyon niya ang kanyang sarili para may magandang angle sa paghalik. Pumikit ako at halos nagpipigil ng hininga. Akala ko ay smack lang ang gagawin niya. Nang siniil niya ako ng halik kagaya ng gusto ko, ngunit ilang segundo ang nakalipas ay hindi niya pa rin nilulubayan ang labi ko kaya naman ay nagmulat ako at inapakan ng heels ang paa niya. Ouch! Kumawala siya sa paghahalik sa akin at hindi makapaniwala akong tiningnan. Inirapan ko siya at ngumiti sa harap ng madla. Kita ko ang saya sa mukha ng mga bisita, mga kaibigan at mga kapamilya yata ito ng mga bliss. Congratulations! Bati nila sa amin. Tipid akong ngumiti at napalingon kay Arviel na ngayon ay nakipagkamayan na sa mga bisita. Mabuti naman at hindi gaanong katagal dahil gusto ko na umuwi. Umuwi? Teka, may uuwian pa kaya ako ngayon? Napatingin tuloy ako sa mamahaling singsing na inilagay ni Arviel sa daliri ko. Kapag maghiwalay na kami ay isasangla ko to para naman magkapera ako. Kapag maghiwalay na kasi kami, mayaman pa rin siya. Samantalang ako ay hindi. Bago nagsiuwian ay nagpicture taking muna.
Wala kasing reception kasi nagmamadali din ang lalaking ito na magpakasal. Mabuti na lang din dahil baka hindi ko pa kayanin. Arviel, bakit naman kasi padalos-dalos ka sa kasal? Zita deserves the best. Ani Tita Lovely habang nakahawak na sa kamay ko. Mas maganda na may reception. Nasa labas na kami ng simbahan habang si Arviel ay nasa may pintuan na ng puting sasakyan kung saan sasakay kami patungo sa bahay ni Arviel. Tita, ani ko sabay ngiti sa kanya. Okay lang naman. Kumunot naman ang noon ni Tita Lovely at tinanggal ang pagkakahawak sa akin. Tita? Tanong niya. Parang hindi niya pa nagustuhan ang sinabi ko kanina dahil sa tono ng kanyang pananalita. Napapakurap-kurap ako. Po? Matamis siyang umiti sa akin tsaka binalingan si Arviel. Drive safely, Arviel. Alalahanin mo yung tips na sinabi ng daddy mo. Bumalik ang tingin ni tita sa akin. Call me mama, okay? Tita, anong tips? Dahil chismosa ako, nagtanong ako. Agad naman ako napalayo kay tita nang hinablot ako ni Arviel. Binuksan niya pa ang pinto ng front seat. Don't listen to her. Ani Arviel at binitawan ang kamay ko. Humagikik naman si Tita Lovely kaya napatingin ako sa kanya. Tips kung anong posisyon para baby boy ang lalabas. O hindi kay baby girl. Enjoy your honeymoon. Bibisitahin ko pang kapatid niyo. Bye! Umawang ang labi ko at napatunganga saglit. Nakita ko na namula ang buong tenga ni Arviel at ilang na bumaling sa akin. Nakita niya naman ang reaksyon ko kaya napasapo na lamang siya sa kanyang noo. I told you. Tumango ako at mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan. Iniisip ko kung anong posisyon naman yata yun. Gagi na mula ako bigla. Huwag mo na nga isipin yun, Zita. Dahil walang ganun na mangyayari, ano? Isinuko mo na nga ang first ever wedding experience mo pero huwag ang bulaklak. Nang nasa loob na ako ng kotse ay sumunod naman si Arviel at pinaandar niya na ang makina bago ako binalingan. Seatbelt. Aniya sabay nguso sa seatbelt. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi at nag-seatbelt na ako at saka umupo na ng maayos. Let's go! At bumiyahe na kami. Tahimik lang ako hanggang sa nakarating na kami sa tahimik ngunit moderno niyang bahay. Nag-iba tuloy ang pakiramdam ko. Wala kasi ako nakita ng mga kasambahay na siyang ipinagtataka ko. Hindi rin gaano kaliwanag ang ilaw kaya obvious ang pagkatahimik. Palihim kong sinulipan si Arviel na ngayon ay parang namomroblema pa yata. Ano meron? Tanong ko sa kanya kaya napatingin siya sa akin. Bakit walang mga katulong mo? Umupo ako sa may sofa at pinagmasan ang buong bahay niya. Hindi niya ako sinagot. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Napairap na lamang ako at napatingin na lamang sa kanya. Naghihintay na sunod namin na gagawin. Mom, where are the maids? Problemang tanong ni Arviel sabay sulyap sa akin. Saglit lang ang pagsulyap niya dahil bigla na lamang siyang nanlumo. What? Lumipat siya sa mas tahimik na lugar at hindi ko yata maririnig. Bumuga ako ng hangin sa sobrang bored. Now, tapos na ang kasal. Ano nang gagawin ko kinabukasan? Magluluto ba ako para sa kanya? Ganun bang gagawin ko as his wife? Napailing na lamang ako. Marunong ako magluto pero wag siya. Hindi ako marunong magluto ng pang rich kid kaya kapag gusto niya ako matikman, yung luto ko. Hayop ka, Zita. Asa ka na naman na magkakatikiman kayo? Last na yung nakahalik siya sa'yo, ha? Buisit. Halos mapudpud pa ang labi ko, Diyos mio. Napailing na lamang ako sa iniisip at humalukip-kip na lamang. Ilang saglit lang ay bumalik na si Arviel na parang binagsakan ng lupa ang pagmumuka. Napatayo naman ako. Ano na? Bumagsak ang balikat niya. Walang maids. Tayo lang ang nandito. Umawang ang labi ko at napapikit sa inis. Paano ako magbibihis? Di ko pa naman abot ang likod ko. Di, magaw na lang ako matutulog. Hindi yung problema. Nagdilat ako ng mata at saka napaupo muli. Napansin ko naman na parang naiilang siya sa akin kaya kinunutan ko siya ng noo. Ano,
Kunot na akong tanong. Tumikim siya. Do you wanna eat? Tumaas ang kilay ko, lalo na nag-iwas ang tingin. Oo naman. Basta ikaw ang magluto. Gusto ko rin siyang tikman. Matikman ang niluto niya. Ikaw talaga, Zita. Ang landi-landi mo ngayon. I thought na magiging civil kami. Sabi niya, magpapanggap lang kami na sweet sa public. Isa rin sa rason kung bakit niya gustong magpanggap na kasal na kami ay para lubayan na raw siya ng mga reporter at media. Parang celebrity kasi itong si Arviel dahil nalilink siya sa bruhang Kath na yon. At isa pa, kahit baguhan pa siya sa business world, hindi naman iyon naging basihan para hindi niya masabayan ang matagal na sa business. Mantinik din itong si Arviel gaya ng pinsan niyang si Kotaro sa negosyo. What do you want for dinner? Medyo nagulat ako sa tono ng pagkakatanong niya. Masyado kasing malambing pakinggan kaya para tuloy akong nailang bigla. Ha? Tumikim ako para bumawi sa pagkakautal. Ikaw nga bahala. Ikaw naman na magluluto, hindi ba? Bakit akong tinatanong mo? Teka, bakit parang tunog galit ako? Kumunot ang noon niya at lumapit sa akin. Yumuko siya para magka-level na kami at saka inilapit ang mukha sa akin na siyang ikinaatras ko naman sa gulat. Niliitan niya ako ng mata. Bakit parang galit ka? Napakurap-kurap ako at saglit na natigilan dahil sa sobrang lapit namin. Nag-iba kasi ang pakiramdam ko. Parang katulad noon, itinulok ko siya nang ma-realize ko na inaasar niya ako. Inayos ko ang gown ko at taas noo siyang tiningnan. Hindi ako galit. Singhal ko. Ganito lang ang boses ko. At nag-iwas na ako ng tingin. Tingin mo maniniwala ako sa'yo, Sita? Tumangutango siya at saka lumayo na sa akin. May ngisi pa rin sa kanyang labi. Alright. Akmang tatalikod na sana siya para magtungo sa kitchen nang mapansin ko na nakasuit pa rin siya. Teka, pigil ko. Binalik niya ang tingin niya sa akin. Why? Tinuro ko ang damit niya. Magluluto ka ng nakaganyan? Napatingin siya sa kanyang sarili at napabuntong hininga. Shoot, nakalimutan ko. Alright, we should get changed first. At sa may hagdanan na siya dumiretso. Tumayo na ako at sumunod na rin sa kanya patungo sa hagdan. Napangiwi pa ako na madaanan ko ang pagmumukha ko na nasa wall. Ang creepy talaga ng lalaking to. Inangat ko ang tela ng gown ko at saka sinabayan sa pag-akyat si Arviel. Arviel! Tawag ko. Why? Tanong niya habang patuloy sa pag-akyat. Pwede ka pa magpadala ng isang kasambahay dito? Natigilan siya sa tanong ko at kunot na ako namang binalingan. Bakit? Naka-day off silang lahat. Umuwa ang labi ko at napatingin sa gown ko. Paano ko ito huhubarin? Why? Tanong niya ulit nang mapansin niya ang reaksyon ko. May problema ba? Tininan ko siya at mabilis ako nagsalita. Wala kasing maghuhubad sa gown ko. Hindi ko abot ang likod ko. Lito niya akong tiningnan. Why are you talking like that? Hindi ko abot ang likod ko. Hindi ko mahuhubad ang gown ko. Malakas kong sabi na siyang ikinapikit niya. Inis ko siyang inirapan at nagpatuloy sa pag-akyat. Muntik pa nga ako madapa dahil muntik ko nang maapakan ang gown ko. Nang makarating na sa second floor ay natigilan ako dahil sa dami ng pinto. Sa bandang gilid ko ay nakita akong napakagandang view. Siguro ito ang terrace. Ang ganda naman. Di ako na maghuhubad yung gown mo. Narinig kong wika niya at bahagya pang natawa. Problema ba yon? Inis ko siyang nilingon. Ano? Dinuro ko siya. Hoy virgin pa ako. At hindi ko hahayaan na mahawakan mo ako. Mas lalo namang lumiwanag ang ngiti niya. Mas lalo yata siyang nasiyahan sa narinig. Glad to know that. Napailing na lamang ako. Matutulog na nga lang ako na nakaganito kaysa naman magpahubad pa sa'yo. Napapadyak na lang ako sa inis. Come on. Tumawa siya.
Gusto mo yung mag-blindfold na lang ako para hindi ko makita? Nanilisik na ang mga mata ko sa Ines. Ewan ko sa'yo. Lumapit na siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Let's go to our room. Don't worry, hindi naman kita sisilipan. I am a man with respect. Napairap ako at sinubukan kong alisin ang kamay niya sa kamay ko. Baka manya ko with respect. Bitiwan mo nga ako. No, let's go to our room first. Wala akong magawa nang hinila niya na ako patungo sa isang pinto at binuksan niya ito. Tamad pa nga ako napatingin doon pero nang makita ko ang nasa loob ay natigilan ako. Samantalang si Arviel naman ay naninigas na sa kanyang kinatatayuan. Ang bumugad lang naman ay mga petals ng rosas na nakakalat sa sahig. At nasa may kama rin. Naka-form ng heart. Namula ako bigla at hindi ko alam ang gagawin. Parang biglang sumakit ang tiyan ko sa nakita. Ang sweet naman ng mommy mo. Nasabi ko na lang at pineke ko pa ang tawa ko. Sabay baling kay Arviel na sobrang pula na. Kumawala ako sa hawak. At kinuha ang isang sticky note na nakapaste sa paper bag na nasa side table. Kumunot naman ang noo ko at binasa ang nakalagay sa note. Sana magustuhan mo ang gift ko, Iha. Galingan mo sa paggiling na makabuo kayo agad. Mama Lovely. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Basta parang gusto ko na lang matunaw sa hiya. Natulala pa ako saglit. Tita, hindi naman kasi kami totoong couple. Sa sobrang dami na pumasok sa isip ko, hindi ko na namalayan na naagaw na pala ni Arviel ang sticky note at siya naman ay nagbasa. Kinuha niya na rin ang paper bag at siya pa mismo ang nagbukas. Arviel, anong laman? Tanong ko. Inangat ni Arviel ang isang lingerie? Mas lalo akong namula at si Arviel ay namutla na. Tinapon niya bigla sa pagmumukha akong lingerie at nagmamadaling umalis. Tita, ako na pong nahihiya para sa inyo. Paano mo naman to nagawa sa amin? Nanlumo ako at napaupo na lamang sa sahig. Nang makapagbihis na ako ay napatingin ako sa salamin at halos umabot na hanggang tuhod ang damit niyang may brand. Kulay itim at sobrang simple lang sa paningin. Hindi na lang ako magtatanong sa presyo dahil baka mapairap na lang ako sa sobrang expensive. Habang nakatingin ako sa full-size mirror, napagtanto ko na sobrang liit ko pala kung katabi ko si Arviel. Ang ulo ko nga'y hanggang panga niya lang kaya talaga namang kinailangan ko pang tumingala kapag nag-uusap kami. Paglabas ko sa walk-in closet ay wala na si Arviel sa kwarto, pati na rin ang lingerie. Mabuti naman dahil baka atakehin ako sa puso. Inilibot ko na muna ang aking sarili sa buong second floor bago ako bumaba. I can't believe na ganito na siya kayaman. Oo, alam ko naman noon na mayaman na siya. Pero sariling sikap niya to. Nalaman ko na lang na sobrang yaman niya na at successful. May sariling kumpanya na at may pangalan na rin sa industriya. He achieved so much na siyang kabaliktaran naman ang sa akin na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad sa buhay. Nalugi na nga ang kumpanya tapos makukulong pa. Pero kahit ganon, hindi ako kailanman sumuko. Kahit utu-uto ako minsan ay positibo pa rin naman ang pananaw ko sa buhay. Kaya naman kahit na sobra-sobra na akong pinarurusahan ng kamalasan, umaasa pa rin ako na balang araw, matatamasa ako rin ng tagumpay. Kaya siguro tama lang din na hiniwalayan ko si Arviel. Kahit sobrang nasaktan ako sa desisyon ko, tama lang din. Kasi kung hindi, baka hindi niya makuha ang lahat ng to. Wala siyang future sa akin at mas lalong hindi kami bagay. Pero nakakatawa no? Kasi ngayon, nasa tabi ko na siya. Pinakasalan namin ng isa't isa. Kung hindi pa dahil sa kapatid niyang may sakit at sa problema ko sa buhay, kapag naging successful ang operasyon namin ni Aryan, ay malaya na akong mabubuhay mag-isa at magsisimula ng panibagong buhay. Ibabalik ko ang nalugi kong negosyo at hindi ko na iyan sasayangin pa. Pangako naman sa akin ni Arviel na babayaran niya ako kapalit ng pag-donor ko ng bone marrow sa kapatid niya. Gusto ko may rules ang pagsasama natin, Mr. Billionaire. Ani ko sabay angat ng aking kilay. Nasa may sala kaming dalawa nakaupo sa sofa
At sobrang saya ko nang magsibalikan ng mga kasambahay ni Arviel. Nakita ko na nga si Manang Darla na kasalukuyan namang naghahanda ng aming almusal. It's good na nandito na mga kasambahay ni Arviel para naman hindi na ako masyadong matahimikan dito. At saka, ayoko makasama palagi si Arviel, no? Pero alam ko namang imposible yun dahil asawa ko na siya. I need to be his wife for a show. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan niya ng asawa. Hindi pa naman siya gaanong katanda. Ilang taon na nga siya? 22? 23? Ewan. Noong naghiwalay kami, 20 na ang edad niya habang ako naman ay 19 pa lang. Kunot noon niyang kinuha ang papel at saka nagtaas ang kilay nang makita ang laman at nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Naisip ko yan kasi nakita ko sa isang movie na ikinasal sila for a show. Parang relate na relate tayong dalawa. Kaya may rules sila. At ayan, may set of rules na tayo na dapat nating sundin. Paliwanag ko at humalukip-kip. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Really? Ha? Bumaba muli ang tingin niya sa papel at binasa. First, separate ang room natin kapag wala ang mommy mo at iba pa. Basa niya at tumangu-tangu naman ako. What the? Ayaw mo ba ako makatabi? Natawa ako sa kanyang sinabi. Siyempre, saka lang ako tatabi sa'yo kapag nandito ang parents mo o mga taong niloloko natin. Pero kapag wala, di layo-layo tayo sa isa't isa. No, hindi ako papayag. At nagpatuloy naman siya sa pagbabasa. Napailing na lang ako at pinakinggan siyang seryoso sa kanyang binabasa. Mas lalo lamang kumunot ang noon niya sa sunod-sunod na binasa niya. Hugs and smack kiss are only in the public. No sexual intercourse. Napangiwi siya at nag-angat ng tingin sa akin. Tinaasan ko naman siya ng kilay. What? Really? Aniya sabay tingin sa papel. Really? You think I'm that kind of guy? Tanong niya at nakita kong pag-igting ng kanyang mga panga. Napalunok ako dahil galit na yata siya. What do you mean? Agad ako nag-iwas ng tingin at napaatras nang humakbang siya papalapit sa akin. Nang silipin niya ang mukha ko ay napapikit ako at mas lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa pisngi ko at ang kanyang tungke ng kanyang ilong sa balat ko. Napalunok ako lalo. Ngiti-ngiti naman ako habang papasok kami sa mall na mismong pagmamay-ari ni Arviel. Kahit peke man itong ngiti ko, effective naman dahil kita ko talaga na natutulala ang mga nakakakita sa aming dalawa. Kunot noon naman akong binalingan ni Arviel kaya mahina ako siyang kinurot sa tagiliran. Go with the flow tayo. Mahina ngunit mariing ko nasabi. Tayong dalawa naman ang magkakabenepisyo. Malalaman ng mga tao na may asawa kang maganda at sexy. Hindi niya ako sinagot. Instead, hinapit niya ang bewang ko kaya napasinghap ako at namilog ang mata sa gulat. Umawang ang labi ko sa ginawa niya at akmang lalayo sa kanya nang inilapit niya ang mukha niya sa akin. Niliitan niya ako ng mata. My baby's using me. At ngumuso siya. Namilog lalo ang mata ko dahil sa kanyang akusasyon. Ano? Using him? We are using each other nga eh. Nag-iwas pa ako ng tingin ngunit hinuli niya ang tingin ko kaya nagtama ang paningin namin dalawa. Parang saglit tumigil ang paggalaw ng mundo ko dahil sa tingin namin. Unti-unti kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ngunit saglit lang yon dahil napalitan yon ng pagsikip. Sumikip ang dibdib ko nang makita akong pangungulila sa kanyang mga mata. Pamilyar na pamilyar sa akin ang klase ng tingin niyang yon. Ito yung tingin na pilit kong ibinaon sa limot. Kumurap ako at saka itinulak siya gamit ang aking lakas. Nang medyo nakalayo siya ay bumuga ako ng hangin. Hindi ah. Tanging sagot ko dahil wala na talaga ako masabi. Umangat ang gilid ng labi niya habang nakatingin sa akin. I'm gonna use you then. Aniya tumakbang na isang beses patungo sa akin at hinapit ang bewang ko sa kanya. Nailagay ko ang palad ko sa kanyang dibdib at para bang hinahabol ako ng aso dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko.
Nataranta ako nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Marami kasing tao sa mall at may nakatingin pa. Anong gagawin mo? Bilog na bilog ang aking mga mata. Kinagat niya ang ibabang labi at may sinulyapan pero saglit lang yon dahil ibinalik niya ang tingin sa akin. Kiss you. Hindi pa man ako nakaka-react sa kanyang sinabi ay agad niya na akong hinalikan sa labi sa harap ng maraming tao. Nangatog ang binti ko sa kanyang ginawa at halos hindi ako makagalaw. Ang aking mga mata ay nananatiling nakamulat dahil sa gulat. Ginalaw niya pa nga ang labi niya para sa mas malalim na halik. Ngunit nang makarinig ako ng isang hikbi, napasinghap ako at agad-agad na itulak si Arviel. Inayos ko ang sarili ko at nilingon ang likod ko. Kath? Luhaan si Kath habang ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. She was wearing a simple floral dress with an expensive bag on her side. Ang kanyang buhok ay bagsak na bagsak at kitang-kita na nasasaktan siya sa nakita. Hindi naman ako makapaniwala. Nalingon ko si Arviel at wala man lang akong nakitang guilt sa kanyang mukha. Kaya ba niya ako hinalikan ay para makita ni Kath? Pinapaselos siya ba ang babaeng yon? Kumirot ang puso ko. Wala akong choice kundi harapin ang babaeng to. Nandito ka pala, Kath. Ani ko sabay taas ng aking kilay. Tinanggal pa niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at naglakad patungo sa amin. Lumuluha pa rin siyang nakatingin sa amin lalo na kay Arviel na ngayon ay nakahawak na sa braso ko. Arviel! Tumingin ng impaktang si Kath kay Arviel na halos hapitin ako sa kanya. What I saw! Si Arviel ay nananatiling malamig lang sa tabi ko habang nakatingin sa luhaang si Kath. Naiinis ako sa paggamit ng lalaking to sa akin, pero ang ganda pala sa view na makitang umiiyak si Kath. Paiyakin ko kaya lalo. Nang tumingin si Kath sa akin, tinaasan ko muli siya ng kilay. Kita ko sa mata niya ang galit. Kung wala lang siguro si Arviel dito, ay baka nasabunutan ko na ang babaeng to. You? Nanginig ang boses niya. Oh, ako nga. Bakit? Hindi ko rin inaasahan na makita ko siya sa mall ngayon. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Arviel sa braso ko kaya napatingin ako sa kanya. Para bang walang buhay ang mukha ni Arviel ngayon. Bakit kaya? Zita, we should go. Hindi. Sinamaan ko siya ng tingin at tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko, sabay baling kay Kath. Bakit ka luhaan kanina? Masakit ba? Nakangisi kong tanong. Sinubukan akong hawakan ni Arviel ngunit lumayo ako sa kanya at humakbang patungo kay Kath na ngayon ay napaatras. Taas noo ko naman siyang tiningnan. Nasasaktan ka? Oo. Pag-amin niya na siyang ikinangisi ko. But that doesn't mean natalo na ako. Napawi ang ngiti ko. Halik lang naman yan. Dagyag niyo pa, sabay sulyap kay Arviel na ngayon ay mukhang inis na sa akin. Alam ko na ginawa lang ni Arviel yon para pagsilosin ako. Kaya ako pa rin ang panalo. Umawang ang labi ko. Tama siya. Mukhang ginawa nga yun ni Arviel para magselos si Kath. Para naman akong sinaksak ng kutsilyo sa puso ngunit hindi ko hahayaan na matalo ako ng babaeng to. Dinagdagan ko pang hapdi. Assuming ka naman masyado. Ani ko na nakabawi. Confident na ipinakita ko sa kanyang wedding ring ko na siyang ikinagulat niya. I smirked. Hindi niya ba alam na ikinasal na kami ni Arviel? Bakit niya naman gagawin yon, Kath? I grinned. We're married. We can kiss anytime. What? Hindi makapaniwala niyang sambit at parang umurong ang luha niya sa nalaman. Ngumisi ako at saka lumapit kay Arviel. Ipinulupot ko ang sarili ko sa kanya. Yes? Ani ko habang yakap ko sa gilid si Arviel na ngayon ay mukhang nagugustuhan pa yata ang yakap ko. Kasal na kami, hindi mo ba alam? Invited ka nga eh. Hindi ba nasabi ng staff mo sa boutique mo? Napailing pa siya.
can't believe this. Maybe fake lang to. Tiningnan niya si Arviel at sinubukang lumapit pero pinigilan siya ng bodyguard ni Arviel na hindi ko na malaya na nandito pala sa tabi namin. Arviel, this is not true, right? Umaasa niyang tanong. Mukha siyang baliw kasi hinawakan niya ang ulo niya. Hindi yun totoo. Umiiyak na talaga siya. Anong nangyayari sa babaeng to? Hindi ko naman namalaya na hindi ko na pala kayakap si Arviel. Nakita ko na lang si Arviel patungo sa umiiyak na si Kath. Hindi yun totoo, Arviel. Bakit mo binalikan ng babaeng yan? You promised! Iyak niya. Nakita kong hinawakan ni Arviel ang balikat ni Kath, kaya napaiwas ako ng tingin. Shoot. Ang sakit pala. I will explain to you soon, okay? Just don't cry. I'm sorry. Kumunot ang noo ko sa narinig mula kay Arviel at napatingin sa kanila. Ano? He will explain? Bakit naman siya mag-i-explain? Gaano ba ka-importante ang babaeng yan sa buhay ni Arviel? Kasi hindi mo lang mawala-wala. Kung may Kath naman pala, bakit ako pang pinakasalan niya? He can marry Kath kung gustuhin niya. Pero bakit ako pa nawala sa buhay niya? Well, of course, kinailangan ko siyang pakasalan dahil sa kapatid niya. And nothing else. Hindi na dapat ako makaramdam ng ganito. Umalis ang si Kath nang may sinabi si Arviel sa kanya na ikinatigil niya sa pag-iyak. Hindi ko alam pero tingin ko ay may nagbago sa babaeng yon. Hindi naman kasi iyakin si Kath. Bruha yon at masamang babae. Kaya kahit gusto ko nang sabihin na ang OA niya, hindi ko na lang tinuloy dahil baka may pinagdadaanan ng babaeng yon. Pero hindi naman ibig sabihin na naaawa na ako. Wala ngang awang babaeng yan sa akin eh. Zita. Tiningnan ko si Arviel at kita kong pamumutla ng kanyang labi. Lumapit siya sa akin at sinubukan akong hawakan ngunit lumayo ako sa kanya. Are you happy now? Tanong ko. Umawang naman ang labi niya at nagtaka. I can't believe you, Arviel. Ani ko at hindi ko na malayan na nangingilid na pala ang luha sa aking mga mata. Ang bigat kasi sa dibdib. I can't believe that you're using me to make her jealous. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ko. What? Nag-iwas ako ng tingin at agad na pinalis ang luha ko. Siguro tama rin na nakipaghiwalay ako sa kanya noon. Si Kath ay childhood friend niya. Simula nang bumalik ito galing ibang bansa, parang special na siya kay Arviel. Nalaman ko na lang na kaibigan niya pala yun mula pagkabata at ang sabi niya ay kapatid ang turing niya kay Kath. Pero hindi naman ako tanga dahil iba ang tingin ng babaeng yun sa kanya. Hindi ko tanggap na kahit ngayon may connection pa rin sila. Parang kahit sa pagpapanggap lang na ito, may kahati pa rin. Ang tanging gusto ko lang ay makamove on sa nakaraan at ang magsimulang muli. Gusto kong pakawala ng lahat, pati na rin ang nararamdaman ko kay Arviel. Pero tingin ko, sarili ko lang ang niloloko ko. Tingin ko ay lahat ng mga taong nakapaligid sa akin, including ate, ay napapaniwala ako na nakamove on ako. Pero na-realize ko ngayon lang na hindi pa pala. Na siya pa rin pala ang laman ng puso ko. At yan ang mahirap kasi makakaranas na naman ulit ako ng sikip at hapdi. Zita! Kuyom na kuyom ang kamao ko habang naglalakad palabas ng mall. Nakasunod si Arviel sa akin at tinatawag ng paulit-ulit ang pangalan ko. Zita, let's talk! At nang mahuli niya ang kamay ko ay natigil ako sa paglalakad at nilingon siya. Ano? Iniwakli ko ang kamay niya at saka tiningnan siya na masama. Ano pa bang ginagawa mo rito, Arviel? Hinawakan niya muli ang kamay ko at mariing tiningnan. Nagpakasal tayo dahil pareho tayo may kailangan sa isa't isa. Pero wala kang karapatan na diktahan ako. At wala rin akong karapatan na diktahan ka. So Arviel, bakit ka pa nandito? Hindi ba't nagtungo ka kay Kath? Kath is just my friend, Zita.
I told you wala lang siya sa akin. Pero si Kath, anong tingin sa'yo ni Kath? Kaibigan lang din ba? Singal ko. You know what, Arviel? Umuwi na lang tayo. Ayoko makipagtalo sa'yo ng dahil lang sa babaeng yan. Kath is nothing but a friend, Zita. Ani at sa gilid ng mata ko ay nakatingin na siya sa akin. Hindi ko na siya bibigyan ng pansin. Napasingap ako at hindi makapaniwala siyang tinignan. Dahil ba sa akin? Kaya mo siya iiwasan? Umiling siya. Hindi lang dahil sa'yo. Dahil lang tingin ko yun ang tama. She's my friend, Zita. And I'm willing to end my connection with her para lang tanggapin mo ulit ako sa buhay ko. Natawa ako. Parang sinasabi mo rin sa akin na dahil sa akin, Arviel. Tumayo siya kaya bigla ako na alerto. I love you, Zita. Aniya na nagpabilis muli na tibok ng puso ko. Noon masyado tayong bata at immature pa ako. And I realized my mistake. Napagtanto ko kung ano ang dapat iwasan. Ngayon gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. I want to love you better. Akala ko pag umaling ng kapatid ko, magiging masaya na ako. Hindi pala. I can't lose you anymore, Zita. Kumirot ang puso ko. Ayoko na masaktan ulit, Arviel. Pagsasabi ko naman na totoo. Hanggang may Kath sa buhay mo, hindi ako matatahimik. Hinawakan ni Arviel ang kamay ko kaya naibaba ko ang tingin ko roon. Piniga niya naman ang kamay ko. Kath is my childhood friend, Zita. She's not special dahil kaibigan lang ang trato ko sa kanya simula noon. Ikaw ang babaeng espesyal sa puso ko. Hindi ako nagsalita at nananatili lang na nakatingin sa kamay namin. Iiwasan ko siya, Zita. Hindi ito sapilitan dahil matagal ko na itong gustong gawin. Nahihirapan lang ako na ilayo siya sa buhay ko because she always sticks with me. Palagi niya akong pinagbabantaan na papatayin niya ang sarili niya. She's suicidal. Kumirot ang puso ko. Kath is suicidal. Wala akong masabi doon. At kung iiwasan niya si Kath, hindi ko alam kung ano mangyayari. Sasaya ba kami? Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at kinuha ang kamay ko mula sa pagkahawak niya. Arviel, pumikit ako. Can we just stick to the plan? What plan? Nilingon ko siya. Na hanggang kasal lang tayo at wala nang iba. Just for a show. Kapag naging successful ng operasyon ng kapatid mo, ay maghihiwalay na tayo. Kita ko na nasaktan siya sa sinabi ko. Ayokong pumasok muli sa buhay mo kung katulad pa rin dati, Arviel. Kung may Kath na nakikihati sa oras ko, kung walang nagbabago, ayoko, Arviel. Natatakot ako na sumugal muli lalo na kung may ganyang babae pa rin sa buhay ni Arviel. Natatakot ako na baka mabaliwala muli ako. Gusto ko na ako lang. Ayoko ng sagabal. Nagulat ako at napaatras ang biglang lumuhod si Arviel sa harap ko. Arviel! Halos lumuwang mata ko sa gulat. Ano sa tingin mo ginagawa mo? I'm begging for my chance, Zita. Aniya at nakita akong pamumula ng mata niya. I am begging you right now. Arviel! Hinawakan ko ang balikat niya. Tumayo ka, please. Hindi ka na nakakatuwa. I love you, Zita. Aniya sabay hawak muli sa kamay ko. I love you. Walang nagbabago sa damdamin ko dahil ikaw pa rin hanggang ngayon. Arviel, kung ginagawa mo lang to, ginagawa ko to dahil mahal na mahal kita. At hindi ko na kaya tong distansya na to. Gusto ko na aking ka. Aking ka talaga at may karapatan ako. Yun ang gusto ko, Zita. Hindi naman ako nakapagsalita
I want an assurance na akin ka na talaga. Damn. Mahina siya natawa. Nababaliw na yata siya. Hindi ko akalain naluluhod din pala ako para makuha kung gusto ko, Zita. Hanggang ngayon binabaliw mo pa rin ako. Arviel, if you're worried about Kath, itatak mo sa utak mo na wala akong gusto sa kanya, Zita. That she means nothing to me compared to you. Ilang ulit ko na yung nilinaw sa'yo at hindi ako mapapagod. Tumayo ka na, Arviel. Mahal mo ba ako? Parang nayanig ang mundo ko sa biglang pagtanong niya ng ganon. Bumilis ang tibok ng puso ko at napaatras palalo. Gabi-gabi mo ba ulit akong iniisip? Tanong niya ulit. Kapag ba malapit ako sa'yo, bumibilis bang tibok ng puso mo? Hindi ko na alam kung anong isasagot ko sa tanong niya. Hindi rin ako makawala dahil sa pagkakahawak niya sa akin. Kasi yun ang nararamdaman ko, Zita. Sa tuwing nahahawakan kita, parang ayaw na kitang bitawan dahil natatakot ako na malayo ka sa akin. Arviel, that's why I am kneeling right now. Gusto ko na bigyan mo ako ng pagkakataon para maiparamdam ko talaga sa'yo ang nararamdaman ko. Without thinking about the distance and the agreement. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tiningnan lang siya. Wala kasi talaga ako masabi. Give me a chance, Zita. Hindi ko yan sasayangin. Determinado niyang sabi at hinalikan ang likod ng palad ko. Hindi naman sumagi sa isip ko noong naghiwalay kami na magkakabalikan kami. Para sa akin, imposible na kasi yung mangyari, lalo na sa ginawa niya sa akin. Pero ang nangyari sa kanya pa rin ang bagsak ko. Nagkabalikan pa rin kami. Napagdesisyonan ko na bigyan siya ng pagkakataon at bigyan din ng pagkakataon ng sarili ko. Gusto kong makita kung anong klaseng pagmamahal ang ibibigay niya sa akin ngayon. Gusto kong makita kung may pagbabago ba o baka naman ay katulad lang ng dati. Gagaguhin niya rin ako. Tama kaya ang desisyon ko na bigyan muli ng pagkakataon si Arviel? Bumilis ang tibok ng puso ko nang maisip ko na naman ang kanyang sinabi noong nakaraang araw. Na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay ko sa kanya. Well, let's see. Napapansin ko rin ang pagiging conscious ko sa sarili nito mga nakaraang araw. Palagi akong humaharap sa salamin at pinapaganda ang sarili. Ganito ba talaga ang epekto ng second chance? Bumuntong hininga ako at napatingin na lamang sa aking sarili. Na-over yata ako sa pagbibihis. Naging maganda ang gabi namin. Nanonood kami ng movie sa Netflix kagabi. Nagpaluto rin siya ng popcorn at bumili ng ice cream at pizza for late night snacks. Kaya ang resulta, mahimbing pa rin ang tulog ni Arviel sa tabi ko. Napangiti na lamang ako nang maalala ko kagabi. It was peaceful. Talaga namang nasulit namin ang oras naming dalawa. Nag-a-adjust pa rin kami lalo na ako. Hindi ko ma-express ng tama itong nararamdaman ko dahil nandito pa rin ang takot. Pero alam ko sa sarili ko na mahal ko rin siya kaya nga naging marupok ako. Tumayo ako at napag-isipan na lutuan si Arviel. Habang pababa ako sa hagdan, ay humina ang pagbaba ko nang makita ko si Kath. Biglang napawi ang saya na nararamdaman ko. Nakaupo siya sa sofa na parang may hinihintay. Nagpatuloy ako sa pagbaba at saka nagtungo sa kanya. Agad namang napatayo si Kath nang makita ko at saka ako narapan. Ano ginagawa mo dito? Tanong ko tumalukip-kip. Maate niya namang inilapag ang kanyang mamahaling bag sa center table at saka mataray akong tiningnan. I am here for Arviel. Duh. Nagtaas ako ng kilay. At ano naman ang kailangan mo sa asawa ko? Natawa siya sa tanong ko at humakbang palapit sa akin. Ngayon ko lang napansin na bihis pala siya. Nagtagisan kami ng tingin bago siya nagsalita na parang isang galit na sisiyaw. Asawa mo? Hindi makapaniwala niyang tanong. Hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa kayo. So sudden. As far as I know,
2 taon na kayong wala ni Arviel. Wala na kayo, 2 taon na nakaraan. Ako ang kasama niya sa 2 taon namin sa ibang bansa. Kaya I know. Siguro nagpapanggap ka lang o may ginawa ka kay Arviel because you are a desperate woman. Siguro nilandi mo siya kaya ganyan siya ngayon. At tuluyan na nga akong nawala sa mood. Hindi mo pa rin ba tanggap, Kath? Kaibigan lang ang tingin sa'yo ni Arviel. Iyan ang itatak mo dyan sa maliit mong kokote. Napasinghap naman siya sa sinabi ko. Sabi mo nga 2 taon na nakalipas. Inangat ko ang gilid ng labi ko. 2 taon nga. Ngunit mahal pa rin namin ang isa't isa. Ikaw yata ang desperada, Kath. Hanggang ngayon, buntot ng buntot ka pa rin sa taong ayaw sa'yo. 2 taon kayo magkasama. Oo. Ngunit hindi ka niya minahal. Hindi ka niya gusto. Kasi kung gusto ka niya talaga, hindi na sana kami nagkita ulit. Nakita ko sa kanyang mga mata na nasaktan siya sa sinabi ko. Pero dapat lang niyang malaman yun. Asawa ko si Arviel. Pinakita ko sa kanya ang bagong singsing ko. At hindi mo yan masisira. Umawang ang labi niya at napakurap-kurap. Maya-maya ay nagulat na lamang ako nang tumawa siya na parang baliw at saka umupo pabalik sa inuupuan niya kanina. Kumulo naman ang dugo ko sa klase ng pagtawan niya. Nakakainsulto. Hindi ba siya marunong rumespeto sa taong kasal na? Sinisira mong umaga ko, Zita. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi ikaw ang gusto ko makaharap ngayong araw. I am here for Arviel and not you. So, get lost. Aba, napangangapa ako. Ang kapal na mukha mo, paalisin ako rito. Sirain ko kaya yung pagmumukha mo. Makikita mo. Gosh, kilo squatter. Maarte niya sabi. Kinuyom ko ang kamao ko at naglakad na lamang patungo sa kusina. Padabog kong sinampa ang magkabilang kamay ko sa lamesa, kaya napatalon sa gulat ang mga naroon. Sa loob ng ilang linggong pagsasama muli namin ni Arviel, ay wala namang nagbago. Naging successful nga din pala ang operation ni Aryan, at heto ako at nagpapagaling na. Maayos na din ang gusot sa problema ko dahil napatunayan na kasal ako at may asawa. Habang pababa naman ako sa agdan, ay naaamoy kong isang pamilyar na lutuin. Nagmadali ako sa pagbaba at napatili sa sobrang gulat ang isang kasambahay na naglinis sa may hagdan ng muntik na ako madulas. Dumiretso na ako sa kitchen area at natigilan nang makita ko si Arviel na naka-apron habang nakaharap sa stove. Nilingon niya ako at pinakita sa akin ang sandok. Good morning. Good morning din. Lumapit ako sa kanya at tumapi. Sinilip ko ang kanyang niluluto. Adobo. Kinundatan niya ako at saka pinagpatuloy ang pagluluto. Yup. Bibisita tayo sa bahay nila Mommy. May family bonding na mangyayari and that includes you. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Nasa pagluluto ang tingin ni Arviel kaya side view niya lang ang natitingnan ko. Talaga? Pamilya? Nilingon niya ako sabay patay sa stove. Kumuha siya ng plato at saka hinain ang nilutong adobo. Yup. You are my family, Zita. At gusto kong bumuo ng pamilya sa'yo. At hinalikan niya ako sa pisngi bago niya ako iniwang tulala. Iha! Ang malambing na boses ni Tita Lovely ang sumakop sa buong mansyon nang dumating kami. Sinalubong niya ako at niyakap. Hindi ko akalain na ganito ang bubungad sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kaba sa akin dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Si Arviel ay nasa tabi ko at ang kanyang kamay ay nakapulupot sa aking bewang. Hindi ko akalain na bibisita kayo ulit. Hinawakan ni Tita ang kamay ko matapos niyang yumakap sa akin at saka piniga-piga ito. Nakabuo na ba kayo, Iha? Umaasa na tanong sa akin ni Tita Lovely. Namilog ang mga mata ko sa tanong niya at biglang namulang pisngi ko sa hiya. Hindi ko akalain na itatanong niya yun ng harap-harapan. Tumikim si Arviel sa tabi ko. Mom, I think hindi yun dapat pag-uusapan dito. Dismayado akong binalingan ni Tita. Mali ba yun, Iha?
Arviel, ang gusto ko lang naman ay makabuo na kayo ng isang pamilya. Dahil matanda na ako. Kailangan ko ng isang apo. Dapat sipagan ninyo sa paggawa. Mayaman naman ang anak ko, iha. Na kahit 10 anak ay kayang-kaya niyang buhayin. Hindi ko maate magsinabi ni tita. 10? Diyos mio. Ma'am, pagpigil ni Arviel kay tita at lumuwag ang kanyang pagkakahapit sa bewang ko. Nabitiwan ako ni tita at tiningnan ng anak. Bakit iho? Hindi mo in-apply ang tips sa binigay ko? Tumaas ang boses ni Tita Lovely kaya medyo napaatras ako sa gulat. Kumunot ang noon ni Arya nang bumaling siya sa amin ngunit nang makita ako ay namilog ang mata niya at napatayo. OMG, Ate Zita! At agad naglakad patungo sa akin. Nang makalapit ay hinila niya ako palayo sa dalawa at niyakap ang braso ko. Malaki ang ngiti niya habang tiningnan ako. Masaya ako dahil gumaling siya ng dahil sa tulong ko. Miss na kita, Ate Zita. Mabutit na padalaw ka rito. Miss ko ng pakikipagkwentuhan sa'yo. At halos hindi na nga ako makahinga ng gigil niya akong niyakap. Napangiti na lamang ako. Nang nilingon ko si tita ay kita ko na napailing na lamang siya sa ginawa ng anak at buong atensyon na hinarap muli si Arviel na ngayon ay masama pa rin ang tingin kay Aryan. Akin na muna si Ate Zita ngayon. At bumelat pa si Aryan pagkatapos niya ako niyakap. Naging masaya naman kami ng gabing yon. Kumain kaming lahat ng sabay-sabay at napakasaya ng puso ko. Alam mo ba kung saan kami pupunta ni Arviel? Tanong ko sa driver na ngayon ay focus na sa kanyang pagmamaneho. Nilingon niya ako saglit bago ako sinagot. Hindi ko alam, ma'am eh. Ang sabi lang sa akin ay ihatid ka doon ng ligtas at wala nang iba. Napanguso ako sa sagot niya at binuksan na lang ang phone. 4:00 na ng hapon at tingin ko ay baka gagabihin na kami ni Arviel. Sana umaga na lang kami para naman hindi na kami gabihin pa. Nang makarating kami, pinagbuksan ako ng pinto ng driver at itinuro ang hagdan na siyang aakyatin ko patungo sa rooftop. Akyatin mo lang, ma'am. Andun po si sir. Tumango ako at nagsimula ng humakbang patungo sa may hagdan. Hindi ko maiwasan na matawa dahil may pagganito pa talaga si Arviel pero at the same time ay excited ako. Habang paakyat ako ng paakyat ay bumilis naman ang tibok ng puso ko. Nararamdaman ko rin ang hangin sa balat ko lalo na't malapit ng mag-alas 6 ng gabi. Nang tuluyan na ako makarating, akala ko yung mga iniisip kong hinanda ni Arviel para sa date namin. Pero hindi ko naman inaasahan na makikita ko ay isang helicopter na kulay abo na may tatak ng apelyido niya. Umawang ang labi ko sa gulat. Arviel? Zita. Napalingon ako na marinig ang boses ni Arviel at napasingap ako nang makita kong patungo siya sa akin na may dalang 3 rosas. Sobrang simple ng suot niya at hindi halata na bilyonaryo ang lalaking mahal ko. Napalunok ako nang nakalapit na siya sa akin. Arviel, ano to? Nailagay ko ang takas sa buhok ko sa likod ng aking tenga. Parang tanga to eh. Kinagat ko ang labi ko. Pinigilan ng kilig na nararamdaman. Ibinigay niya sa akin ang bulaklak. Simbolo ang bulaklak na to ng pagmamahal ko sa'yo. At ang tinanggap ko ang bulaklak ay hinawakan niya ang kamay ko. Halos dumugo ang labi ko sa diin ng aking pagkagat. Tiningnan ko siya habang unti-unti niyang hinalikan ang likod ng kamay ko. I want you to feel special. After so many years, may oras na rin ako sa'yo. Buong-buo na ako sa'yo, Zita. Pumungay ang kanyang mga mata at binaba ang kamay ko. I want you to know how much I love you. You are the most beautiful girl in my life at wala na akong hihilingan pa kundi ang makasama ka habang buhay. Pinagsalikop niya ang kamay namin kaya napatingin ako roon. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa'yo, Zita. Sa'yo pa rin ako uuwi. Napalunok ako. Mahal na mahal din kita, Arviel. Walang ipinagbago sa nararamdaman ko. Move on na tayo sa past natin at magsimula muli. Iyon ang gusto ko, Arviel. To move forward. Hindi lang sa atin, para na rin sa pamilya natin.
Tumango siya at binalingan ng helicopter. Let's go? Hindi ko akalain na may pagganito sa akin. Muntik ko pa makalimutan na bilyonaryo pala itong mahal ko. Muntik ko na makalimutan na kaya niya palang bumili o gumastos dahil marami naman siyang pera. Medyo nanginginig pa ang kamay ko paakyat kaya naman ay siya na mismong umangat sa akin para tuluyan na nga ako makapasok. Arviel, may takot sa akin dahil itong unang beses na sasakay ako ng helicopter. Don't worry. Nothing will happen. Paniniguro niya sa akin at tinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Nang umakyat ang helicopter ay nanlamig ang kamay ko at napahawak sa braso ni Arviel. Bumilis ang paghinga ko dahil sa kaba at takot na nararamdaman. Napapikit din ako dahil sa sobrang takot. Calm down, Zita, and open your eyes. You will miss the beautiful view. Huminga ako ng malalim bago ko unti-unting binuksan ang mga mata ko at unang nakita ko ay ang malaking ngiti sa akin ni Arviel. I love you, kaya huwag ka na matakot. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng mga puno kapag nasa taas tayo. Ang gaganda ng mga dagat at mga umiilaw na building. At kabahayan. You will see the beauty of southern Cebu, Zita. Unti-unti kong nilingon ang right side ko at umawang ang labi ko nang makita ko ang isla na humiwalay sa Badjan ngunit parte pa rin naman ang Badjan. Napakaganda, lalong-lalo na ang karagatan. Ang ganda. Nang binalingan ko siya ay wala sa tiningnan ko ang tingin niya kundi nasa akin. Bigla naman ako namula at napatikim. Saan ba tayo pupunta? Takang tanong ko. Binaliwala ang tensyon na nararamdaman ko. We will go to Oslo. Umawang ang labi ko. Talaga? Pangarap ko makapunta doon. Nawala ang kaba sa aking puso at napalitan ng excitement. Sobrang ganda pa naman ng mga tourist spots ng Oslo, lalo na ang dagat nila na sobrang linaw at mas lalo masaya dahil kasama ko ang lalaking mahal na mahal ko. Sana pala sinabi mo, hindi na sana ako nag-dress. Nasimangot ko pang sabi. Hindi kasi bumagay ang suot ko sa pupuntahan namin. Baka pagtawanan lang ako roon. I already bought you a bikini. Uminit muli ang pisngi ko dahil sa narinig. Baka naman maluwag sa akin. Natawa siya ng mahina at kinurot ang pisngi ko. Bakit naman maluwag? Kabisadong kabisado kong katawan mo, Zita. Napangiwi ako at tinampal ang braso niya. Bastos. What? I'm not bastos. We did it many times. Nahawakan kong lahat sa'yo. Parang recitation lang yan. I mean, kapag nag-memorize, kapag inuulit-ulit, kabisado mo na talaga. Makahulugan niya pang sabi. Hindi na ako nagsalita dahil nahihiya na ako. Hindi na ako magtataka kung magbubuntis na ako. Sa sobrang rupok ko ay halos inaraw-araw niya na akong pagurin. Hindi pa nga napagod kung hindi ko sasabihin pagod na ako. Kahit saan-saan niya na lang ako kinukuha. Minsan sa kotse, minsan sa bathroom at may isa pa sa walk-in closet. Gabi na nang makarating kami ng Oslo. Sa isang isla nagland ang helicopter kung saan mapuputing mga buhangin na kaya kahit gabi ay kitang-kita pa rin ang ganda ng buong isla. Ang tawag sa isla na ito ay Sumilon Island ng Oslo. Wow, ang ganda dito. Mga akong sabi at na unang tumakbo sa may buhangin. Pumikit ako at pinakiramdaman ng malamig at preskong hangin. Ang ganda, Arviel. Naidilat ko ang aking mga mata nang marinig ko ang tunog ng helicopter. Namilog ang mga mata ko nang nakita na papaalis na ito. Nilingon ko si Arviel na nakatayo lamang habang nakatingin sa akin. Hala, yung helicopter! Ani ko sabay turo sa helicopter. Pero parang wala namang pakialam si Arviel kaya mas lalo akong nataranta. Hinubad ko ang sandals ko dahil lumubog na ito sa buhangin. Masyado lang yata akong OA. Babalikan naman siguro kami rito. Paglingon ko ulit ay nakita ko si Arviel na patungo na sa akin. Babalik lang ba yun, Arviel? OMG. Napatili ako at napatakip sa aking bibig nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko.
May hawak na siyang maliit na box at binuksan niya ito sa harapan ko. Arviel? Halos lumuwa ng mata ko sa laki. Masyado ako nagulat at naghuhuramentado ng puso ko. Alam ko nakasal na tayo, pero gusto kitang pakasalan ulit. Walang pagpapanggap at tapat sa Diyos at sa mga tao, Zita. Seryoso niya sabi. Ngayong malaya na ako at natuto sa mga kamalian ko. Gusto ko magpakasal tayo muli para makapagsimula. I want to give my full attention to you and to our future children. I want to be your husband for real, Zita. I want to care, to love and to be with you until our last day in this world. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Will you marry me again? Tanong niya. Kita ko naman sa mata niya ang kaba, pero nagawa niya pa rin niyong tanungin. Hindi ako tumatanggap ng no ngayong malapit ng Pasko, Zita. Natawa naman ako sa kanyang sinabi at pinalis ko ang luha sa aking mata. Oo naman. Sagot ko habang pinapalis ang luha ko. Pakakasalan kita, Arviel. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Ang sitwasyon lang nagpalayo sa atin. Pero tadhana siguro tayong dalawa dahil ibinalik tayo na mahal pa rin ng isa't isa. Kaya oo, I will marry you again, Arviel. Lumaki ang ngisi niya at tumayo para isuot sa aking daliri ang bagong singsing. Pagkatapos niyang isuot sa akin ay niyakap niya ako ng mahigpit. Kasabay ng kanyang pagyakap ay ang pagsabog ng mga fireworks sa kalangitan. Umawang ang labi ko sa gulat at namangha sa effort ni Arviel. I love you, Zita. Hinawakan niyang mukha ko at pinagtagpo ang mga noo namin. Thank you. Napapikit ako. I love you too, Arviel. At nagpaubaya na ako sa kanya nang hinalikan niya ako ng marahan sa gitna ng fireworks. Tonight, proud akong sabihin na I am marrying Mr. Billionaire again. Arviel's point of view. Nakatitig ako sa asawa ko na payapang natutulog sa tabi ko. After our hot night in this island ay nakatulog siya kaagad. Tahimik kong hinaplos ang kanyang mahaba at malambot na buhok. Ang ganda ng mahal ko. Napangiti na lamang ako at napatingin sa kisame. I sighed. Naaalala ko pa ang lahat. Naaalala ko pa rin ang lahat ng dahilan ng paglayo niya sa akin nung nasa kolehiyo pa kami. Palaging sinasabi ng iba na perfect couple kami. Na sobrang swerte ko raw dahil ako yung pinili ni Zita na maging kasintahan niya. And they were right. Sobrang swerte ko nga sa kanya. Pero bago ko pa siya nakilala, may pangarap na ako sa buhay. I want to become a successful businessman just like my father. At sa sobrang tayog ng pangarap ko, nakawala sa akin ang babaeng mahal ko. Kung gusto mong mamahala ng negosyo, kailangan mo mag-aral sa ibang bansa, Arviel John. Mariing sabit ni Dad sa akin habang ako'y nakatingin sa mga papeles na nakalatag sa lamesa. Sa paglipas ng panahon, biglang nagbagong ihip ng hangin. Ayoko nang maging successful businessman lang. I want to become the best boyfriend for Zita. Simula nung naging akin siya, bigla na akong naguluhan sa buhay ko. Naramdaman siguro ni Dad na nagdadalawang isip ako kaya lumapit siya sa akin at tiningnan ako ng malalim. Are you thinking about your girlfriend? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Dad, pwede naman siguro na dito na lang ako mag-aral. Marami namang mga magagandang schools dito. Pwede naman sa Maynila. Basta wag lang sa ibang bansa, Dad, please. Iho, kung mahal ka na girlfriend mo, mauunawaan niya yon. Mauunawaan niya ang lahat ng ito lalo na't matagal na kayo. Napailing ako. Hindi ako maintindihan ni Dad. I convinced him to give me some time to think at binigyan niya nga ako ng panahon. Pero ang panahon na yon ay iginugol ko sa pag-a-apply sa mga paralan para hindi ako makapunta sa ibang bansa, para makita at makasama ko pa rin si Zita. Pero dahil sa sobrang focus ko sa bagay na yon, nawala na pala ako ng oras para i-contact o para i-text man lang si Zita. Arviel, samahan mo naman ako sa research natin. Wala ka namang ambag eh. Ani ni Kat na kababata ko.
Alam ko na may gusto ang babaeng to sa akin pero kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pupuntahan ko muna si Zita. Ani ko at kinuha ang bag pero nagulat ako nang biglang hinawakan ni Kat ang kamay ko. Kunot noon naman siyang niningon. Wag! Ani at balisa pa. Bakit? I need to contact her bago pa man siya mawala sa akin. Ngumisi naman siya sa akin. Alam niyang busy ka. Maiintindihan naman yun ng girlfriend mo. At saka busy din naman yun sa graduation niya kaya hindi ka rin nun papansinin. But I'm ignoring her for months. At yun ay kinababahala ko. This is all my fault. At kapag makipaghiwalay yun sa akin ay hindi ko kakayanin. Hindi naman ako papayag na makakaalis ako ng bansa. Hindi ko rin hahayaan na kontrolin ako ni Dad dahil sa isip niya ay wala akong magawa. Kaya after her graduation ay pinuntahan ko siya. Pero nang sinabi niya makikipaghiwalay na siya sa akin, ay bigla akong sinampal ng katotohanan. Na-realize ko kung gaano karaming pagkukulang ko sa kanya. Nasobra ko na siyang nasaktan dahil sa akin. Plus, the fact na malaman ko na may kinalaman si Kat dito, ay gusto ko na siyang sunggaban ng masasamang salita. Pero hindi ko yung ginawa dahil suicidal person si Kat. At ako lang nagpapatigil sa kanyang balak na gawin yan. Kasama ko siya sa ibang bansa pero hindi ko siya madalas pinapansin. Pinapabantayan siya ni Tita Shai sa akin dahil hindi raw sanay si Kat na mag-isa kaya naman I don't have a choice but to be with her. Pero sa loob-looban ko ay gusto ko nang umuwi para makita at mayakap muli si Zita. Kaya pa sikreto ako nakikibalita sa kanya. Mukhang kinarma yata ako dahil ang kapatid ko ang nagkargo ng mga kasalanan ko kay Zita. Nagkasakit ang kapatid ko at kinakailangan ng bone marrow transplant. Hindi ko naman nakalaing si Zita pala ang magiging donor niya. Of all people, yung taong mahal na mahal ko pa. Napangiti na lamang ako nang maalala ko yon. All those memories, bad or good, natuto ako. Hindi ako nagtaksil. Hindi ako umibig ng iba. Dahil na makilala ko ang babaeng nasa tabi ko ngayon, pinangako ko na siya na lang talaga at wala ng iba. Napatingin naman ako muli kay Zita nang maramdaman ko na gumalaw siya. Nakita ko na nagmulat siya ng tingin nang magkatinginan kami ay ngumiti naman siya sa akin. Hubot-hubad pa rin kami pareho at ramdam na ramdam ko pa rin ang paninigas. Kaya naman walang paalam kong binuklat ang kumot na nakatago sa katawan niya at dinaganan siya. Namilog naman ang mata niya sa ginawa ko at napahawak sa braso ko. Gusto ko siyang angkinin ng paulit-ulit. Itinukod ko ang kamay ko sa magkabilang ulo niya. Arfiel! Kinagat ko ang aking labi nang marinig ko ang pag-ungol niya ng pangalan ko. Tanging malamig na gabi at ang buwan ng success sa pag-iisa namin. I now have time to spend my life with her. I am happy that she is with me. I am happy and proud that she just married Mr. Billionaire once again. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!